Sa pag-iisa ni Romeo ay kinakausap niya ang kanyang sarili. Ano ba itong lungkot na aking nadarama? Bakit ganito? Kaya dumating na yung araw na makita ko ng aking minamahal at makasama ko na siya habang buhay. Sa pag-iisa ni Juliet ay kinakausap din niya ang kanyang sarili. Sino si Paris? May ibig ko ba ang Ginoo? Ano ba ito? Ako ikakasal nang hindi ko ito pinapangarap. Nagsimula na ang kasiyahan sa bulwagan at naroon si Juliet na nakikipagsayawan. Dumating si Romeo at nakita niya si Juliet. Okay, ganda ng binibini. Ako'y nabighani. Ako'y may nararamdaman, ngunit hindi ko may paliwanag. Ako ba ay mayroon ng minamahal? Nakita ni Tybalt si Romeo at sinita niya ito. Kay ating papatay. Anong nangyayari dito? Tio, siya ay isang montali. Siya ba ang nagngangalang Romeo? Siya nga ang buong si Romeo. Ang lahing dapat lamang mamatay. Siya ay isang matapat na Ginoo. Pabayaan mo siya. Ano? Ngunit dapat lamang siyang mamatay. Siya ay iyong pabayaan! Sino ba ang Panginoon dito? Sa isang simbahan, si Romeo ay pumunta upang makahingi ng opinyon sa kanyang pagmamahal kay Juliet. Pagpalain ng langit, itong banal na gawain. Pagkatapos ng pagsisisi, huwag natin kapit. Amen. Ngunit, Padre, anong lungkot na darating? Hindi pa rin ito madadaig sa kagalakan. At siya'y aking masilayan at balang araw ay magiging akin. Tandaan mo, Romeo, may mga bagay na hindi ka dapat magpagalos-dalos. Mahirap itong intindihin sapagkat hindi mo pa ito naranasan. Magandang gabi po sa mabuting confessor ko. Sa aming dalawa, si Romeo ang pasasalamat sa iyo. Oh, Juliet, ibibigay ko sa lahat para ikaw ay aking mapaligaya. Masaya akong marinig iyan. Madali na natin itong tapusin, pagkat hindi kayo nararapat bayaang nag-iisa. Pagkatapos ng araw ng kasalan, kasama ni Romeo si Mercutio at Pinfolio. Tumaan si Tybalt at nakita niya si Romeo kaya ito ay bumalik. Wala akong masamang intensyon sa'yo. Abanda! Aba, kung ayaw lumaban ni Romeo, ako lalaban sa'yo. Mercutio! Kahit kailan, ikaw ay isang halimaw! Ang halimaw! Paano ko yun nagawa? O aking Juliet, dahil hindi mo na magkikita at ako'y aalis na. Hanggang kailan ka magtatagal doon? Hindi ako mabubuhay nang wala ka. Napakahirap, pero kailangan Oh, natin Romeo. dapat gawin. Ilang araw na ang lumipas, ngunit naghihintay pa rin si Juliet sa pagbabalik ni Romeo. Lagi niya itong iniisip. Pumunta si Juliet sa simbahan para may kumpisal niya ang mga pangyayari. Padre, gusto ko pong malaman kung dapat niyo po ba akong tulungan na itigil ang kasalang ito. Batid ko ang iyong paghihinagpis. Sapagkat kailangan mo itong gawin na ipakasal ka kay Paris sa darating na Huwebes. Bukas ng gabi ay mahiga ka at inumin mo ang garapang ito. Gagawin ko po, Padre. Maraming salamat po. Pumasok ang nurse sa loob ng silid ni Juliet. Dahil sa hindi kagustuhan ni Juliet na ipakasal kay Paris, humingi siya ng tulong sa padre para hindi matuloy ang kasalan. Anak ko! Anak
Nalaman ni Romeo na namatay na ang kanyang minamahal. Kaya't nagtungo kaagad si Romeo sa botikaryo. Ito, yung nakakamata. Alis na po ako. Maraming salamat. Nakarating na si Romeo sa libingan ni Juliet. Asawa ko, ba't sa'yo nangyayari ang sumang kapalaran ito? Ba't sa'yo Paalam, buhay na malupit. Pagkaraan ng ilang oras, nagising si Juliet at sa kanyang harapan, nakita niya ang bangkay ni Romeo. Ano ito? Lason? Ang mahal ko. Ako'y iyong patawarin sapagkat hindi ako patay. Ngunit ako'y handang mamatay para sa iyo. Sa pagbisita ang lahat sa libingan ni Juliet, ay nakita nila na hindi na ito nag-iisa. Magkayakap kahit sila ay patay na.